Matagal na raw naghahanda ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa mga nakaambang impeachment complaint laban sa kanya. Sa kabila ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa motion for consideration na inihain ng Kamara. Para sana bawiin ang naging desisyon nito na ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa bise. They were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file a case against me. At nakumpirma ko yun sa loob ng opisina noon ng speaker noon. Kaya meron na kaagad mga abogado noong panahon na yon. At hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team, and nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Dagdag ng bise, mananatili raw siyang handa kahit ilang beses pang may maghain ng impeachment complaint laban sa kanya. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay ganun ang gagawin nila. Makapahal sila ng kaso, impeachment man hindi. Nakatakdang maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara ang ilang progressive groups sa susunod na linggo. I-endorso naman ito ng Makabayan Bloc na kinabibilangan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, Gabriela Party List Representative Sara Elago at Kabataan Party List Representative Rene Co. Hindi na raw binanggit ni VP Sara sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte ang naging final ruling ng Korte Suprema sa kanyang impeachment. Dahil ayoko na pag-usapan yung impeachment. Okay. Mas mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kaysa yung sa impeachment. Kasalukuyan pa rin nasa The Hague ang bise para bisitahin si FPRRD na nakakulong dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong war on drugs.